Ilan sa mga nakagisnang tradisyon sa inaugurasyon, mababali raw sa panunumpa ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang takbo ng pagsasali ng kapangyarihan sa balitang hatid ni Maki Pulido. Hiwalay na inaugurasyon sa dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Panunumpa ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, lilihis sa ilang nakagisnang mga tradisyon. Hindi sa pampublikong lugar, kundi sa loob ng Malacanang. At imbes na formal na Van de Noor, isa raw payak na diplomatic reception ang ihahanda. Ayon sa 1987 Constitution, tuwing June 30 matapos ang eleksyon, nakatakdang manumpa ang bagong halal na Pangulo. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, simula na ng kanyang termino. Bago nito, itinakda ang panunumpa ng mga Pangulo sa Disyembre at 30 o Rizal Day. Sa Quirino Grandstand, sa tapat ng monumento ni Rizal naman kadalasan itong ginaganap. Ipinangalan ng lugar kay Elpidio Quirino na kauna-unahang Pangulong nanumpa rito. Dito rin nanumpa sina Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos at Noynoy Aquino. Sina Manuel L. Quezon, Jose P. Laurel at Manuel Rojas nanumpa sa dating Legislative Building na ngayon ay bahagi na ng National Museum. Noong 1986, sa Rizal Ceremonial Hall ng Malacanang naman, naganap ang ika-4 at huling panunumpa ni Marcos. Sa parehong araw, nanumpa naman si Cory Aquino sa Club Filipino sa San Juan. So help me God. Habang noong 2001, sa EDSA Shrine naman nanumpa si Gloria Macapagal Arroyo. Sina Emilio Aguinaldo, Quezon, Joseph Estrada at Gloria Arroyo lang ang mga pangulong nanumpa sa labas ng Maynila. At tanging si Sergio Osmeña lang ang gumawa nito sa labas ng bansa. Sa magkaibang lugar naman ginanap ang panunumpa at inaugural address ni na Arroyo at Estrada. Ang pagbabang ito ni Osmeña sa Grand Staircase ng palasyo, simbolo ng formal na paglisa ng nakaupong presidente sa kanyang tanggapan. Gaya ng ginawa ng noong President-elect na si Ramon Magsaysay, sinundo rin sa Malacanang ng iba pang mga President-elect ang mga papalitan nilang Pangulo. Ang incoming at outgoing President sabay pupunta sa inaugural venue, simbolo ng maayos na pagpapalit ng kapangyarihan. Sa huling pagkakataon, bibigyang pugay ng AFP ang incumbent president hudyat ng pagtatapos ng kanyang administrasyon. Pagkatapos ng military honor sa kaaalis ang pinalitang presidente. Tanging sina Osmeña, Cory Aquino at Ramos ang sumaksi sa seremonya ng inaugurasyon ng kanilang mga kahaliling pangulo. In the case of President Osmeña, because it was the first time ever na nagkaroon ng handover of power sa ating kasaysayan. For President Aquino, ang ambisyon niya na ibalik ang Pilipinas sa ganung sitwasyon na meron tayong democratic transfer of power. And of course, President Ramos, dahil it was a centennial year. Si Magsaysay ang unang gumamit ng Biblia sa oath-taking o panunumpa. Kadalasan, Chief Justice ng Korte Suprema ang nangangasiwa rito. Ang mga naiba, si Emilio Aguinaldo na nanumpa kay Pedro Paterno, si Cory Aquino na nanumpa kay dating Senior Justice Claudio Tihanqui, at si Noynoy Aquino na nanumpa kay Associate Justice Conchita Carpio Morales. Matapos ang inaugural address, babalik sa Malacanang ang bagong Pangulo. Ang pag-akyat sa hagdan sa unang pagkakataon, tradisyong sinimulan ni Quezon, simbolo na ang tanggapan ay hawak na ng bagong upong Pangulo. Susundan nito ng induction of cabinet members at kauna-unahang cabinet meeting, inaugural reception at inaugural ball na huling ginanap noong 1981 inauguration ni Marcos. Maki Pulido, GMA News.